ang buong katotohanan at Lola Priscilla's house. Matapos umalis ni Samantha, pumasok si Lola Priscilla sa bahay. Balak niyang i-confront ang sariling anak. Matagal na niya itong gustong pagsabihan, ngunit lagi siyang nawawala ng lakas ang loob dahil susumbatan lamang siya nito. Lagi kasi siyang naaawa sa anak at laging siyang sumusuko kapag nagtatalo sila. Nilapitan niya si Patricia na nanonood ng TV. Walang expression sa mukha nito at seryosong nakatitig lamang sa telebisyon. Patricia, anak, kailan mo ba balak itago ang sekretong ito? Hanggang kailan ba tayo ganito? Malumanay na tanong ni Lola Priscilla. Tumayo si Patricia at pinatay ang TV. Wala itong pakialam kahit nanonood pa ang asawa. Ano bang itinatanong mo, ma? Ganito na tayo noon pa. Hindi na magbabago yun dahil dumating na sa atin ang pinakamamahal kong anak, ani Patricia. Tahimik lamang na nakikinig si George sa usapan ng mag-ina. Ang sa akin lang namang anak, kinakabahan ako dahil baka hindi tayo matanggap ni Samantha. Natatakot akong kamuhuyan tayo ng apo ko. Tugon ni Lola Priscilla. Pwede ba, ma? Tigilan mo ako sa kadramahan mo. Sa totoo lang naiinis na ako. Ni minsan hindi ninyo itinuring na apo ang panganay ko. Wala namang magagawa si Samantha dahil parte siya ng pamilyang ito. Kaya wag niyo akong artehan, sigaw ni Patricia. Nabigla si Lola Priscilla. Mahal talaga ng anak niya ang panganay nito. Patricia, nanay mo ang kausap mo. Hindi mo kailangang sigawan si mama. Hindi na napigilan ni George na sumingit sa usapan. Isa ka pa. Pare-parehas kayo. Ni minsan hindi niyo sinabi na mahalin niyo ang isa ko pang anak. Puro kay Samantha, Samantha. Kahit alam niyo na ang panganay ko ang nagdadala ng swerte sa pamilyang ito. Tuluyan ang napaiyak si Patricia. Huwag mong sigawan si George, Patricia. Pasalamat ka dahil may tao pang nagmahal sa'yo matapos kang iwan ng demonyong bumunti sa'yo. Malaki ang utang na loob natin kay George kaya wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan. Kung sa iba yan, baka hindi ka konsintihan at naisumbong na tayo sa mga otoridad. Pagtatanggol ni Lola Priscilla. Patabog na umalis si Patricia at umakyat sa kwarto. Naisipan na lang ni Lola Priscilla na umalis muna sa bahay. Ginamit niya ang sasakyan ng kanyang namayapang asawa. Naisipan din ni George na lumabas muna ng bahay para palamigin ang tensyon na nabuo. Wala namang magagawa si George dahil mahal na mahal niya si Patricia. Kahit natatapakan ang fry niya, ang mahalaga ay masaya si Patricia. Naiwas si Patricia sa loob ng kwarto ni Lola Priscilla habang kumakanta ng Mahler's Lullaby sa harapan ng kanyang panganay na anak. Lola Priscilla's points of view. Itinigil ko ang sasakyan ilang kilometro mula sa aking bahay. Ang bahay na dapat sana'y magiging kanlungan ng magagandang alaala, subalit naging sanktuaryo ng isang demonyo. Hindi ko mapigilan ang mga luhang unting-unting pumapatak mula sa aking mga mata. Naaawa ako sa anak ko at maging sa sarili ko dahil naging alipin ako ng isang halimaw, isang kampo ng demonyo. Mamamatay na yata akong sunod-sunuran sa anak ko at sa apo kong halimaw. Minsan naiisip kong mulig pa namin ang may lahing aswang dahil sa dami ng taong nadamay at namatay dahil sa sikretong ito. Kinuha ko ang litrato ng aking namayapang asawa mula sa pitaka ko. Namimiss na kay Jeremiah. Kunin mo na ako. Hirap na ako. Makasalanan na ako. Hindi ko mapigilang humagulhol sa harapan ng larawan ng aking asawa. Alam ko na kung nabubuhay pa ito ay tiyak na siya pa mismo ang papatay sa panganay na anak ni Patricia. Sana hindi na lang ito nagkaroon ng cancer. Tanda ko pa kung paano ako nangako sa harapan niya bago siya namatay. Nangako ako na kahit anong mangyari, aalagaan ko ang nag-iisang anak namin si Patricia at hindi ito pababayaan. Jeremiah, kunin mo na rin ako. Hirap na ako. Napakamakasalanan ko na. Bulong ko sa litrato ng aking asawa. Patuloy na tumutulo ang aking mga luha hanggang sa maaalala ko kung paano nagsimula ang madilim na sikreto ng aming pamilya. Natatandaan ko pa na napakapasaway ni Patricia nung ito ay tumuntong ng kolehiyo. Naisip ko na kaya siya nagkaganon ay dahil walang ama na gumagabay sa kanya habang siya ay lumalaki. Namatay si Jeremiah noong 7 taong gulang pa lamang si Patricia. Mahilig maglakwat siya at laging bagsak ang grades ni Patricia. Dahil dito naisipan ko na dalhin siya sa isang retreat house sa Pangasinan. Iniisip ko na once na mapalapit siya sa dos, ay tuluyan na siyang magbabago. Tama naman ako dahil nagbago nga siya matapos ang retreat, ngunit hindi ito napalapit sa demonyo. Napalapit siya sa isang demonyo. Umuwi si Patricia matapos ang isang linggong retreat sa Pangasinan. Napansin ko ang magandang pagbabago sa kanyang ugali. Natuto na siyang sumunod sa mga utos ko at nagbabasa na rin siya ng kanyang mga lessons sa school. Ngunit tila naging matamlayan siya hanggang sa dumating ang isang araw.
Pagkatading niya mula sa kanyang OJT ay agad siyang dumiretso sa CR at sumuka ng sumuka. Dinala ko siya sa ospital at doon namin nalaman na 1 buwan na siyang buntis. Ilang ulit kong tinanong si Patricia kung sino ang ama ng bata. Subalit sinabi niya sa akin na darating ang ama nito sa oras na isilangan niya ang bata. Sabi niya nung nasa retreat house siya, nagtangka siyang tumakas. Nang puntik na siyang mahuli ay nagtago siya sa ipinagbabawal na kwarto, malapit sa storage room ng retreat house. Doon niya nakilala si Asmodeus, ang ama ng kanyang panganay na anak. Madahil sa kanya magbabago ako. Mahal na mahal niya ako, kaya aalagaan ko ang anak namin. Naalala ko pa ang pangako ng anak ko habang hinihiyos sa kanyang tiyan. Mula nang mabuntis si Patricia, napakaraming swerte ang dumating sa buhay namin. Naipanganak niya ng maayos ang bata at pinangalan ng Samael. Ito raw ang gusto ni Asmodeus na una kong nakita sa ospital ilang oras matapos may panganak ang bata. Naging magna cum laude si Patricia nang matapos ito. How about the failing grades? At agad na natanggap sa isang sikat na accounting firm. Nang dahil sa sunod-sunod na swerte na dumating sa buhay namin, naipagawa kong bahay Kastila namin na minana ko pa sa aking pumanaw na ina. Tumulong sa pagpapagawa nito si Asmodeus. Tinanong ko noon ang trabaho niya pero ang tanging sagot lang na natanggap ko ay, mayaman kami. Mayaman na mayaman. Iniisip ko na lang na si Asmodeus ay isang engineer at galing sa mayamang pamilya kahit hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga magulang nito. Hindi rin ikinasal si Patricia sa Asmodeus dahil ang sabi ni Asmodeus, hindi na kailangan ng basbas ng simbahan para mapatunayan kung gaano niya kamahal ang anak ko. Kahit tutol ako rito, pumayag na lang ako. Sa huli ko na lang nalaman kung bakit ayaw niya magpakasal sa simbahan. Sa Maynila nanirahan sina Patricia at Asmodeus kasama ang apo kong si Samael. Dumating ang 5 kaarawan ni Samael at dito sa probinsya nila naisipang magdiwang. Nagulat ako nang malamang hindi pa pala nabibinyagan ng bata. Tinanong ko si Asmodeus kung maraming bisitang darating para makapaghanda kami ngunit sabi niya hindi na raw kailangan. Bagong araw ng karawan ni Samael, nagtalo pa si Patricia at Asmodeus. Tandang-tanda ko pala na 11:00 ng gabi noon. Napasilip ako sa bintana. Sa garden nagtatalong mag-asawa. Asmodeus, wag mo akong iwan. Mahal na mahal kita please. Nakiusap ni Patricia. Lumuhod na siya sa harapan ni Asmodeus, ngunit hindi naman ito natinag. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. Hanggang dito na lang tayo, Patricia. May ibinulong pa ito kay Patricia na hindi ko na narinig sa mismong harapan niya at nagliyab ito at kinuha ng lupa. Umiyak na nagsisigaw si Patricia. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Totoo ba ito? Ito ang paulit-ulit kong tanong sa isipan ko. Demonyo ang asawa ng anak ko. Sigaw ko noon kay Patricia matapos niyang bumalik sa loob ng bahay. Karga ko noon si Samael na iyak ng iyak. Mainiwan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Paghagulhol ni Patricia. Inanakan ka ng demonyo. Bukas na bukas pabibinyagan ko ang apo ko. Ayokong matulad siya sa ama niyang isang demonyo. Sigaw ko kay Patricia. Mahuwag. Huwag mong gagawin yan. Mamamatay si Samael kapag ginawa mo yun. Ito ang bilin sa akin ni Asmodeus. Siya na lang ang tanging alaala ko sa kanya. Alam ko, sigurado ako. Nababalik pa siya. Panaginip lang ito, ma. Panaginip lang. Parang nababaliw na sigaw ni Patricia. Isang malutong na sampalang dumapo sa mga pisngi niya. Hindi ko matanggap na naloko nga siya na isang demonyo at ang pinakamasaklap ay nag-iwan pa ng isang anak. Manawawala lahat ng yaman natin kapag namatay si Samael. Siya ang swerte. Maniwala ka. Sigaw ni Patricia. Ipaniniwala sa akin ni Patricia na yun daw ang sinabi sa kanya ni Asmodeus. Kapag nagkakasakit daw noon ng bata, ay minamalas ang kapatid kung saan ba si Patricia. Hindi pa rin ako makapaniwala. Pinalipas ko na lamang ang gabing yun para kumalma si Patricia. Kinilabutan ako dahil baka maging demonyo rin ang apo ko. Kinabukasan kaarawan ni Samael. Napakalungkot ng buong bahay. Nagtataka ang mga katulong ko dahil hindi nila makita si Asmodeus. Sinabi ko na lamang na may pinunhantahan ito para huwag nilang pagchismisan pa. Nasa baba ang mga katulong at sinunod ang plano ko na maghanda ng konti para kay Samael. Wala na rin naman si Asmodeus, kaya itinuloy ko na lang din ang plano kong maghanda. Nakita ko ang karga ni Patricia sa Samael at umupo siya sa living room habang busy na naglilinis ang mga katulong ko. Nasa loob ako ng kwarto nang marinig ang sigawan ng mga katulong. Kinutuban agad ako ng masama. Hindi normal ang sigawang yun. Sino man ang nagmamayari ng mga sigaw na yun ay tiyak na nanganganib ang buhay ng mga ito. Nagmadali akong bumaba at halos masuka ako sa aking nakita. Nagkalat ang mga dugo ang katawan ng mga katulong ko at ang mga ulo niya ay nakahiwalay sa mismong katawan nila.
Nakita ko kung sino ang may kagagawa ng lahat. Si Samael. Unti-unti siyang lumalapit sa isa ko pang katulong, si Celia. Samael, huwag. Sigaw ko sa bata. Tumitig ito sa akin at umiyak. Lumapit si Patricia. Ngayon ko lang ito napansin na kanina pa pala nakatayo at tila nanunood lang sa pinagagagawa ng anak. Agad kong nilapitan ang nangangatal na si Celia. Ito ang araw kung kailan nakipagkasundo ako kay Celia na itago ang sekreto ng pamilya ko kapalit ng pagbibigay ko sa pamilya niya ng financial support. Agad kong sinugod si Patricia. Patricia, ang anak mo, kampo ni Satanas, pabinyagan natin siya. Sigaw ko sa aking anak. Nagmakaawa sa akin si Patricia na huwag kong pabinyagan si Samael. Lumuhod siya sa harapan ko at paulit-ulit na nagmakaawa. Naawa ko sa aking anak. Bilang isang ina, sino ba ang hindi kayang pagbigyan ang kanyang sariling anak kahit alam ko na ang sikretong ito ay isang mortal na kasalanan sa Diyos. Nagtulong kami na Patricia at Celia na lilisin ang nagkalat na dugo at pira-pirasong katawan ng mga katulong kung saan-saan namin itinapon ang katawan nila. Nakapikit ako habang ginagawa iyon. Hindi ko akalain na magagawa ko palang ganung bagay. Naiwan sa bahay namin ang mga ulo ng katulong dahil ito raw ang paborito ni Samael ayon kay Patricia. Halos masok kami ni Celia nang malaman ito. Matagal na palang pinapakain ng karne ng tao ni na Patricia ang apo ko. Pinagsabihan lang niya ito na huwag akong kainin dahil lola niya ako. Sinabi ni Patricia na may pinagawang kwarto si Asmodeus para kay Samael. Kaya pala tumulong si Asmodeus sa pagpapareho ng bid ng bahay ay dahil naglagay ito ng lagusan mula sa walk-in closet ko papunta sa basement kung saan nandun ang kwarto ni Samael. Ang tanging labasan lang ay ang ginawang trapdoor sa labas ng kusina. Sa ganitong paraan, walang sino man ang makakaalam, may itinatago kaming sekreto. Sa kabila ng lahat ng ito, may lalaking nang mahal pa rin kay Patricia, si George. Ito ang dating nobyo ni Patricia na lumipat na sa Maynila matapos magtangkang mag-suicide. Hindi kasi natatanggap na nakipaghiwalay si Patricia sa kanya bago sila tumungtong ng kolehiyo. Nang malaman ni George na wala na sa eksena si Asmodeus, ay agad nitong niligawan si Patricia. Nagpapasalamat pa rin ako dahil tinanggap ni George ang sekreto ng pamilya namin dahil mahal na mahal nito si Patricia. Handa siyang isuko ang lahat para lamang sa anak ko. Itinago namin at ikinulong si Samael sa kanyang kwarto at lagi kaming bumibili ni Celia ng mga karne para hindi ito lumabas sa walk-in closet at kumain ng tao. Sinubukan ko na rin patayin si Samael, ngunit lagi ako naaawa sa aking anak. Nang minsan makita ako ni Patricia na may dalang kutsilyo para patayin si Samael, ay agad itong pumalahaw ng iyak. Wala akong nagawa kundi itigil ang plano kong pagpatay kay Samael. Swerte ang dinadala sa amin ni Samael pagdating sa negosyo at sa lahat ng may kaugnayan sa pera. Pero ngayon ang swerteng ito ay tinuturing ko ng malas. Hindi ito tama at kailanman ay hindi magiging tama. Habang lumalaki si Samael, mas nagiging sabik ito sa pagkain ng karne ng tao. Tila hindi pa sapat sa kanya ang mga karne ng baka at baboy na binibili namin sa palengke. Ang mga sumunod na katulong na aking tinanggap ay isa-isa niyang kinain. Maging ang anak ni Tolis ay kinain din niya. Wala akong magawa kundi suhulan siya para maligtas at manahimik. Ayokong mamatay si Tolis dahil isa siya sa pinagkakatiwalaan ko sa bahay. Ngunit dahil na rin sa pagkamatay ng anak niya ay nabaliw siya. Swerte pa rin kami dahil wala ni isang tao sa bayan namin ang naniwala sa mga pinagsasasabi niya na mamamatay tao kami. Hanggang ngayon naaawa pa rin ako sa pamilya ni Tolis. Kaya nang malaman ko rin nakilala ni Samantha ang apo nito, ay agad ko siyang pinagbilinan ng layuan ito dahil alam kong magalit ito sa pamilya namin. Simula ng araw na namatay ang anak ni Tolis ay ikinadena ko na si Samael. Kahit tutol si Patricia ay wala siyang nagawa. Nasa elementary na rin noon ang tanging tinuturing kong apo si Samantha, ang anak niya kay George. Mahal na mahal ko si Samantha kaya ayaw kong mapahamak ito dahil sa sekreto ng pamilya namin. Hindi na ako kumuha ng mga katulong simula noon dahil ayaw kong makapatay na naman si Samael. Ngunit dumating si Ligaya. Naawa ako sa daligitang ito dahil nagsisimula pa lang siyang bumuo ng kanyang mga pangarap. Balak niyang makapagtapos ng pag-aaral at ang perang maiipon niya sa pamamasukan bilang katulong ang gagamitin niyang pangmatrikula. Dahil dito tinanggap ko siya bilang labandera. Hindi ako nagkulang sa pagbibilin sa kanya na huwag pupunta sa walk-in closet at kung maglalaba man siya ay huwag siyang papansinin ng anumang maririnig niyang kaluskos sa ilalim ng lupa kung saan siya naglalaba. Ngunit hindi ko pa rin napigilan ang kuryosidad niya. Isang araw nagtitiklop siya ng damit sa loob ng kwarto ko. Ligaya, sinabihan na kitang hindi mo na kailangang tiklopin yan. Puna ko sa kanya. Mang konti na lang naman po ito. Napakalaki ng utang loob ko sa inyo dahil tinanggap niyo ako bilang katulong. Alam ko naman po na hindi na kayo tumatanggap ng katulong.
Pero dahil sa pakiusap ko sa inyo, tinanggap pa rin po ninyo ako. Basta iwanan mo na lang yan dyan. Huwag na huwag kang magtatangkang pumasok sa loob ng walk-in closet. Bilin ko sa kanya bago ako umalis. Ngunit hindi siya nakinig. Nabigla na lamang ako nang may dugong nagkalat sa labas ng walk-in closet ko. Nangilabot ako sa aking nasaksiyan. Kinakakain na ni Samael ang ulo ni Ligaya. Nakuha pa namin ni Celia ang katawan nito sa trapdoor, kaya nagawa pa namin itong itapon. Hindi ko akalaing magmumulto pa ito. Hindi ko naman mapigilan ang pagdaramdam nito sa aking apo. Mabuti na lang at may nakuha pa kami ni Celia at tsaa na pwedeng makapagpalimot ngunit hindi rin ito umiepekto sa aking apo. Napakadami ring bilin ang sinabi ko sa apo ko para siya mali sa sikreto ng pamilyang ito. Pero dahil sa bahagi siya nito, malalaman at malalaman niya. Hindi nga ako nagkamali dahil unti-unti ay nag-iimbestiga na si Samantha. Mabuti na lamang at nakita ko siya sa walk-in closet. Kagabi, paano kung bumukas ito at kinain siya ni Samael? Mababaliw ako kapag nangyari yun. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Parang kaunti na lang gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang mamatay na lang para matakasan ang lahat ng ito. Wait, natatakot ako dahil kapag nangyari yun, baka di ko nang maprotektahan si Samantha. Natatakot ako sa mga naiisip ni Patricia para kay Samantha. Alam ko kasing wala itong amor sa bunsong anak at lagi na lamang mag-isa sa kwarto habang kinakantahan si Samael. Ayokong maging ang tanging apo ko ay mabiktima ng halimaw na iyon. Kailanman, hindi ko ituturing na apo si Samael. Mabuti na lamang at wala nang tatay nito. Hindi ko pa rin alam kung bakit naglahong na lamang ito. Ang alam ko mabuti na lamang at gano'n ang nangyari at bumalik na ito sa impyerno. Ngunit nabigla na lamang ako nang makita kong hawak ni Patricia ang litrato ni Asmodeus habang karaga si Samael. Ang alam ko ang litratong iyon ay nasa kwarto lamang ni Samael. Hindi ko maisip kung paano ito napunta kay Samantha. Agad na nagwala si Patricia. Alam ko kasing mahal pa nito si Asmodeus. Ako ang nasasaktan para kay George. Mahal na mahal ito si Patricia kahit alam niyang hindi naman siya talaga minahal ng anak ko dahil naging panakipbutas lamang siya. Patuloy pa rin umiiyak si Lola Priscilla. Nakisabay rin ang sama ng panahon dahil umula ng magpaklases kasabay ng kulog at kidlat. Napatingin sa kalangitan si Lola Priscilla. Nakadama siya ng kaba sa kanyang dibdib.